Hello Caravelos, mabuhay! This is Geza Lardaga and welcome back to my YouTube channel. Hey! What's up? What's up? And now, let's talk about Atisa Manalo. Bakit siya ang mananalong Miss Universe Philippines? Pag-usapan natin yan. Kung kahapon nga, pinag-usapan natin kung bakit si Alexi Brooke ang mananalong Miss Universe Philippines. Ngayon, pag-usapan naman natin yung Atisa Manalo kung bakit siya mananalong Miss Universe Philippines. Siyempre, gagamitin na naman ang ating trademark 4Bs and 4Ps. 4Ps ang ayuda sa mga mahihirap. Hindi, ang 4Ps is symbolize ito ng letter P, Pilipinas. Symbolize po ito ng apat mong kailangan gawin or kailangan mapunan na nagsisimula sa letter P para manalong Miss Universe Philippines. Dito muna tayo kung bakit si Atisa mananalo. So, susunod na mga araw, bukas, iba-ibang mga kandidat ang ating itatakel. Ngayon kay Atisa manalo muna tayo. Yes, at ang ating uunahin ay ang personality. Meron nga ba nito si Atisa Manalo? To be honest guys, nung una ko siyang makita noong 2018, isa sa mga mababait na girls. Isa sa mga accommodating na girls doon sa Binibining Pilipinas 2018. Mas nakakausap ko nga siya or mas nakakasalamuha ko siya kaysa kila Catriona. Mas nakakausap ko yung Atisa Manalo kaysa yung sa ibang mga beauty queens just like Michelle Gumabaw at kung sino-sino pa yung naging queen noon. Kung baga, si Atisa Manalo ay hindi talaga hindi siya level-headed na makikipagbardagulan siya doon sa mga girls. Siya ay kumakausap ng mga fans sa gilid-gilid, kung saan pag kinakausap siya, kakausapin din niya. Ganyan po ang klaseng personality ang meron ang Atisa Manalo at hindi yun nagbago hanggang nagpasa siya ng corona sa Binibining Pilipinas noong 2019. Same pa rin. Atisa Manalo pa rin yung nakilala ko. Hindi siya yumabang kahit na naging first runner-up na siya sa Miss International. Next nating pag-uusapan ay ang kanyang pasarela. Questionable pa ba yan? Nakita ba ninyo kung paano lang pasuhin ni Atisa Manalo sa JAG Fashion Show ang mga kalaban? Totoo, magaling talaga siya. Hindi na natin kailangan yung patunayan or whatsoever. Wala nang dapat ipulido kasi nung sa Binibining Pilipinas talaga nakipagbardagulan talaga ng pak pasarela at nakita naman natin yun sa press presentation. Yung ibang mga galit sa kanya, yung mga anti-Atisa, laging kino-compare. Ang alam niya, malamang in Miss International yung sinalihan niya, alam tumambling siya doon at saka mag-split sa Miss International stage. Alam mo namang barbihan ang labanan nun. So, walang bearing yung ninyo. Walang bearing yung ba tawag dito, yung hinahanas ninyo about sa pasarela niya dahil nakita naman ninyo ang mga eksena at ang daming beses ko nang nakita kung paano magpasarela si Atisa Manalo without or with cam ng bonggang-bongga. So, hindi sa akin yung questionable. Lalamunin silang lahat. Pasarela pa lang. Next natin yung pag-uusapan, presence sa stage. Ay, hindi na naman natin eksena yan. Tingnan mo naman yung Atisa Manalo, umaaura ang lola mo kahit hindi nalakad. Iba yung lola Atisa ninyo. Alam niyang maganda siya. Kaya, kahit na iba yung tinatawag, aura siya ng aura dyan. Alam niya kung paano kuminang at alam niya kung paano kumuha ng atensyon sa mga audience niya. That's why Atisa Manalo is full of presence when it comes to stage presence. Ayan, punta naman tayo dito sa last pico, voice and projection. Ito naman si Atisa Manalo ay masasabi mo lang talaga na medyo mahiyain siya but nakikita mo naman yung voice ng pagiging pagka-beauty queen niya. Alam niya kung paano gumalaw, alam niya kung paano irespeto. That's why yung voice and projection niya bilang beauty queen ay kapanalo-panalo ng bonggang-bongga. Hindi na natin pwedeng pag-usapan yan. Or nakikita naman sa galaw,
sa kilos, sa gawa, o 'di ba? Talagang meron siyang poise and projection like a beauty queen. That's why talagang kung 4 piece ang labanan, personality, pasarela, presence sa stage, and poise and projection. Check, 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 check. Wala tayong problema dyan. Punta naman tayo ngayon sa 4Bs. Di ba? 4Bs, 4Bs. Unahin natin ang body. To be honest, hindi siya yung kasiksihan sa totoo lang ha. Pero plakado naman. Hindi naman mamasama. Alam naman niyo kung anong kulang, di ba? Ay, hindi talaga siya ganun ka-gifted when it comes sa, di ba? But, kaya niya at very confident naman siya sa kanyang body. So, hindi naman dati pag-uusapan yung ano ba tawag yun, nakikita yung nakikita sa physical niya. Syempre nakikita natin na very healthy ang lola ninyo at kung nakikita naman natin sa mga galawan niya, o di ba? Healthy. Syempre when it comes sa body, hindi inside and out dapat ang eksena. Kagaya ng beauty. Next nating category. Beauty. Bulag ka ba? Kung hindi mo nakikitang maganda si Atisa Manalo. At hindi lang dyan, beauty outside and inside. Sabi ko nga kanina, ang ganda ng kanyang personality ni Atisa Manalo. When it comes talaga sa pakikitungo sa fans, pakikitungo sa mga nadadaanan niya, nakakasalubong niya, iba yung klase yung walang yabang, walang ere when it comes ng pakikitungo sa mga tao. Talagang pag pinansin mo siya, papansinin ka niya ng bonggang-bongga, or kahit hindi mo siya pansinin, ngingiti siya sa iyo ng bonggang-bongga. Ganyan ko nakilala si Atisa Manalo. That's why hindi niya problema yung body, beauty, inside and out man niya. Next! Ating pag-uusapan, business. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, puryagaba sa mga Pilipino, ang hilig sa mga eksena, makikinis, magaganda, mapoploles. Hindi problema yan. Alam naman natin yan na halos lahat ng model-model dito sa Pilipinas ay mapuputi, matangkad, makikinis, mistisa. Atisa Manalo na yan. Kung naghahanap ka talaga ng mistisahin na makikinis at saka lang pak na pak din na gandang-ganda wala ka nang pag-usapan. Atisa Manalo na yung una mo maiisip talaga. Lalo na kung mga pa-skincare, lalo na beauty products, lalo na kung mga pa-whitening lotion, whitening soap, whitening etc. Lahat ng whitening pwede mong i-model kay Atisa. Kaya hindi problema sa kanya yung business side ng Miss Universe Philippines. Eto, last but not the least, na letter B na kailangan ng punan ay ang brain. To be honest, ayoko naman kayong binobola. Atisa Manalo is not so eloquent as at Creona Gray. Not so bubitas naman, just like, ayoko magbanggit. Parang ang daming Miss Universe Philippines na bubita. Hindi naman bubita, kumbaga parang ako lang, kakarampot lang yung gumagana ang utak. Ewan ko ba? So, ayun, hindi naman siya yung side ng bubita, hindi naman siya yung bonggang-bonggang. Kumbaga nasa gitna lang. Kumbaga bigyan mo to ng mga bonggang-bonggang tanong at alam niya manahimik ka na. Talo ka na, 'di ba? Dahil meron siya talaga mga alas na sinasabi ko na ikakapanalo na sa competition. Kaya watch out pa rin sa kanya. Sabihin man ninyong hindi siya magaling sa communication skill, sabihin man ninyong hindi siya ano ba tawag dito, yung kasing talino ng mga manok ninyo, but the experience na meron yung Atisa Manalo ay hindi mo pwedeng i-discredit. Hindi mo pwedeng santabi lang yun. Hindi pwede kasi nasa sa kanya na yun. At habang buhay nang nakatatak sa kanya yon. Kaya huwag ninyong mag-ismol-ismolin ninyo yung Atisa Manalo kasi alam ninyo at alam ng lahat na sumali ngayon na sa lahat ng mga babae dito, si Atisa Manalo ang dapat patumbahin ng bonggang-bongga. Aminin nyo yan. Dahil kung hindi kayo threaten kay Atisa, hindi niyo ibabash. Tama ba ako?
Totoo yun. Dahil kung hindi kayo threaten kay Atisa, hindi kayo takot. Kung hindi kayo threaten kay Atisa, hindi ninyo ibabash. Kung hindi kayo threaten kay Atisa, hindi ninyo siya pag-uusapan. Okay? Kaya sa mga bashers na mismo, naglalabasan ang mga insecurities, mga bothered sa mga kandidata nila. That's why lamang na lamang ng bonggang-bongga ang Atisa Manalo. Kaya Atisa Manalo is deserving to win the new Miss Universe Philippines 2024. Comment down below lang kayo dyan sa mga violent reaction, mga views, and opinion ninyo about kay Miss Atisa Manalo. Hindi na natin pag-uusapan ang kanyang backstory kasi alam naman ninyo na bongga din yung kanyang backstory. O di ba? Hindi niya nakita ang kanyang itay. Dati din siyang nagtinda sa palengke, tinulong ang kanyang inay, hanggang sa naging beauty pageant girl na siya, hanggang sa nakapag-aral ng bonggang-bongga dahil sa pagpapageant niya, hanggang sa yumaman na siya, hanggang may mga empleyado na siya. Hindi ko na kailangan sabihin yan. Alam nyo na yan. Kung hindi nyo alam, tanga na kayo. Charot. Hindi ko na kailangan pag-uusapan yun. Kasi dapat ko sanang idagdag din 5 Bs, pati kasama na backstories, but hindi na. Alam na natin na bongga ang backstories ni Atisa Manalo. That's all for today, guys. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.